Mga giliw na tagapakinig at makakapanood sa maigsing binsahe na ito, isang trivia po o kaalaman na dapat nating masunod at huwag natin susuwayin pagkat ito ay kabilang na sa pagsubok sa atin ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos upang tumupad sa mga ipinag-utos sa atin sa pamamagitan ng katuruan ng mga propeta. Kaya bago magsagawa ng pagdarasal, ito ay kinagawian ng propeta na hugasan ang mukha, hugasan ang kamay, sapagkat ito ay ipinag-utos. At makikita ninyo ang mga Muslim ay nagsasagawa ng ganitong gawain sapagkat propeta po ang nagsagawa nito. Sa Exodo 40:31 hanggang 32 ay si Moses mismo nagsagawa ng paghuhugas, kamay, paa, mukha bago sila sumubasob sa lupa kung magdasal. At ganyan din nga ang ginawa ng propeta, peace be upon him. Iniwanan sa atin ang kanyang kinagawian. Nagkataon lang ba na parehas sila ni propeta Moses na maghugas ng kamay, ng paa at mukha bago magsagawa ng pagdarasal o tumitira pa katulad ng nakikita natin dito sa video? Ang mga tao, mga Muslim, kapag pumasok na sa masjid kung tawagin, ay kanya-kanya na nagsasagawa na ang pagdarasal. Iba pa mamaya yung tinatawag na sala farida, kasi sunna pa lamang ang mga gawain na to, kanya-kanya. Ganyan din naman ang ginawa ng mga propeta kahit sa Biblia pa lang. Pero bakit walang gumagawang Kristiyano? Yan ang napakalaking tanong kasi nga wala sa kanila yung katuruan, walang nagturo sa kanila. Bagamat ang Islam, ang mga Muslim ay nasa tamang landas, mayroong gabay, mayroong isang propeta, peace be upon him, siya si Propeta Muhammad na isinugo para sa panahon natin, at ang katuruan ng propetang ito ay hindi nga nalalayo sa katuruan o ginawa ng mga naunang propeta rin. Kaya nga kahit sa Biblia mayroon So dito sa Quran, mashallah, sa chapter 22 verse 77 ng Quran ay ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Nandyan po sa Quranic verse. O kayong mga mananampalataya ay magpatira pa kayo, sabing ganon. Kaya't mga kapatid, inanyayahan namin kayo na akapin ninyo ang Islam sapagkat ito ang relihiyon ng mga propeta. Pansinin niyo po rito sa loob ng masjid ito. At saka kahit saang masjid, mga kapatid, ito po ay kung saan mga sari-saring mga tao, iba-iba, hindi po mga Arabo lang, hindi Pilipino, kundi iba-ibang ori ng mga tao. Dito po makikita na talagang ang totoong relihiyon ay hindi lamang ipinagkaloob sa isang tribo, kundi sa lahat ng tao, at sino mang sumunod, sumuko o tumalima sa terminong Muslim ay talagang siya'y magkakaroon ng kaligtasan. Allahu Akbar. Titignan ninyo yung bakas na makikita rito sa video, ay nagpapatira pa po yung mga tao kapag magdasal. Hindi nga ba biblical din ang mga yan? So ang akin lang ay isang bakas, itong pagpapatira pa na magdasal ay ginawa na ng mga propeta. Katulad din doon sa mababasa sa Biblia, si Abraham sa Genesis 17:3, ganyan din si Propeta Moses sa Exodo 34:8, tumitira pa kung magdasal sila. Mashallah, si Propeta David sa 95:6 ng Salmo, ganyan din si Aaron sa Números 20 versikulo 6. Lalo na yung sa bagong tipan, hindi kakaila, si Jesucristo mismo, mashallah, kapag magdasal ka ay tumitira pa o sumusubasob din sa lupa kung ituring, kasi inaapakan naman po itong carpet Sa 26:39 ng Matthew, si Jesus po ay nagpapatira pa sa dasal. Tignan nyo mga kapatid, ang mga Muslim din ngayon sa turo ng Propeta Muhammad, peace be upon him, na pinag-utos nga ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang Propeta Muhammad ay nasa hanay po siya ng totoong mga propeta. Ang utos po sa mga tao, at mabasa nga dyan sa chapter 22 verse 77 ng Quran sa Suratul Hajj, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ang kahulugan po ng verse na yan, o kayong mga mananampalataya,
Tingnan nyo ha, kayong mananampalataya. So lahat ng mga tao nung unang panahon pa hanggang sa ngayon, kapag mananampalataya kayo, ay magsipagyuko kayo, sabi niyan, at kayo'y magsipagpatira pa. Sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Gumawa kayo ng mga pawang kabutihan upang kayo ay magtagumpay. Mashallah, napakainam mga kapatid. Ang verse na yan, napakalinaw talaga na inuutosan tayong mga mananampalataya na magyukot tumira pa. So ganyan din naman ang mga propeta mga kapatid. Sila yung daan at katotohanan. Ang mensahe nila ay totoo, ang kanilang dala na mensahe ay totoo. Sila yung modelo, sila yung daan, kaya ang kanilang turo ay totoo. Sundan natin sila. Mga Muslim po ay nasa tamang landas mga kapatid. Bakit ba? Sa isang banda, hindi lamang ito sa bakas na nakikita, kundi litra por litra talaga na ang relihiyon ni na Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Moses, Propeta Jesus na siyang relihiyon ng Propeta Muhammad ay siya rin naman relihiyon nating mga Muslim. Basahin natin doon sa chapter 42 verse 13, 42:13 ng Quran. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuh. Hanggang sa dulo ng verse na yan, kung ating isalin yung kanyang kahulugan, itinagubilin din sa inyo ang kung anumang relihiyon na itinagubilin kay Noah. Ganyan din naman yung relihiyon na itinagubilin kay Abraham, kay Moses, kay Jesus. Ito nga ang itinagubilin kay Propeta Muhammad, peace be upon them all, na siyang relihiyon nating mga Muslim ngayon. Kaya mga kapatid, ang atin lang ay magpatira pa tayo sa dasal. Kasi ito nga ang bakas na makikita natin kung saan action speaks louder than words, sabi nga nung mga taga-England. Napakainam kasi tingnan nyo ang outcome ngayon. Marami pong mga tao ang umaakap sa Islam. Allahu Akbar. Kasi siyempre, hindi lamang ito good for Filipino o good for Mindanao o good for Arabo. Hindi, lahat po ng tao. Kaya napakainam. Partikular po yung nakatalukbong na mga kababaihan. Tatak Maria po yun, mashallah. Tingnan ninyo ang mga picture kung saan nakatalukbong na kababaihan. Hindi ba yan bakas? Halimbawa, yung mayroong balbas. May balbas na mga lalaki. Hindi ba biblical lahat ng yan? Yung una, yung nakatalukbong, nasa Biblia yan sa 1 Corinto 11:6. Kapag ikaw ay hindi ka magtalukbong, magpakalbo ka. Pero magtalukbong ka kasi yun nga ang utos. Kaya nga Tatak Maria mashallah. Okay, yung pagbabalbas din naman, tingnan natin. Pinag-utos din naman ng Diyos na huwag aahitin Nasa Leviticus 19 verse 27. Sino nakakasunod? Siyempre yung mga Muslim kasi tamang landas nga ang mga Muslim. Yung fasting, kita ninyo? Huwag kakain, huwag iinom. Diba? Sa ikasyam na buwan, ipinag-utos sa Biblia. Jeremiah 36:9. Sinong nakakasunod? Ang magfasting sa ikasyam na buwan. Hindi ba mga Muslim yung Ramadan? Ipinag-utos na ng Diyos nung unang panahon pa lang. Hanggang sa panahon natin ngayon, pinag-utos pa rin. Mag-fasting ang mga tao sa ikasyam na buwan. So, ikasyam yung lunar calendar na Ramadan. Tingnan nyo ang utos sa chapter 2 ng Quran, verse 183. Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, mananampalataya ulit. Ipinag-utos sa inyo, na obliga sa inyo ang pag-aayuno katulad din ng mga naunang mga tao sa inyo upang kayo'y magkaroon ng takot. Tignan ninyo sa Jeremiah 36:9. Ikasyam na buwan din. Ya salam, nasa Islam nga talaga ang katotohanan. Kaya ang dami pong umaakap sa Islam. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig dito sa ating maigsing mensahe. Assalamualaikum